Welcome back po mga katusok. Tulo dito ang ano. Yeah! Dreams Adventure Mga katusok para sa lahat ng mangingisda. Saludo! Let's go! Marahil ay nagtataka ang marami sa inyo na hindi nakakita nung aking update na ipinost kung bakit halos 2 buwan na hindi tayo nakapag-upload. Sobrang naging busy ko po talaga dahil doon sa akin 2 anak na estudyante na hatid sundo po sa school, pagkatapos ay naging full-time din tayo sa mga gawain sa bahay. Kaya pagdating ng gabi at pagkatapos ng mga gawain, bagsak na po sa higaan. Night swimming ulit tayo mga katusok. 6 na kami magkakasama ngayon. Dumadami ang recruit natin. Pero ngayon, medyo nakapag-adjust na po tayo. Nakapag-adjust na rin yung mga estudyante ko. Balik pantutusok na po ulit tayo. Dito na tayo sa spot mga katusok. Dito naman tayo sa may barangay Lagay. Shoutout sa lahat ng mga taga-Lagay dyan. Time check. May gutok pala si ano ay. 10:35. Malapit na magmandaling araw. Gayak. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Barangay Lagay ay nasasakop ng bayan ng Calawag dito sa lalawigan ng Quezon. At dahil nakapag-ready na kami, tara na sa ilalim ng dagat mga katusok. At eto na nga mga katusok, may nagpakita na sa atin isang siga o pulahan kung tawagin sa ibang lugar, pero hindi yan ang target natin. Eto, ang target natin, isang kanuping o bukawin. Ayun, tusok. Pero sa kasawiyang palad, nakawala. Hinanap natin yan, syempre, sayang naman, pambenta na yan. Ayun, eto kasi mga katusok, sa size niya, bebenta na yan ng nasa 20 pesos. O diba, sayang, hindi mo na yung mapupulot sa daan. Pero yung mga ganitong pang-ihaw, madadampot mo yan dito sa dagat. Kaya nga lang, sa unang dampot, ayaw. Medyo pakipot pa, gusto ay sa pangalawa. Ay grabe, napakasarap na pang-ihaw niyan mga katusok. Anong tawag nyo niyan dyan sa inyong lugar? Dito kasi sa Quezon yan ay tinatawag naming lancha-lancha. Doon sa iba, sabi nila, bapor-bapor daw. Sarap pang ihaw nito. Kunin natin. Bibihira nga pala yung ganyang klase ng isda mga katusok. Tapos dito, nakakita na ulit tayo ng pambenta. Ayun, tusok. Isa nga pala itong grouper mga katusok, kung tawagin dito sa lugar namin ay baraka. At yan ay nagkakahalaga na ng nasa 20 pesos. Pero itong lapu-lapo na nasa ilalim ng malaking bato, mas malaki na ito mga katusok. Ayun, tusok. Ayos, sigurado na ang pambili ng bigas. Pero alam nyo ba, nilampasan ko na yung malaking bato na yan kasi wala naman siyang butas. Buti na lang, lumingon ako. Maganda rin talaga yung lumilingon sa pinanggalingan. Wala po. Nasa kabila lang pala ng bato, muntik na kitang lampasan. O diba? Kaya minsan, lilingon-lingon din tayo sa mga paligid natin. Dahil yung mga biyaya, baka nadadaanan lang natin, hindi pa natin napapansin. Tulad na lang ng isang ito, nakasilip sa butas, na pagkamalanggungan, nalapu-lapo kasi medyo madilaw na mamula-mula, na medyo may pagka-green. Pero nang kukunin ko na, nakawala. Kaya eto, napalitan ng kulay itim. Itim na to mga katusok, labahita kung tawagin ng iba. Ayos na rin yan, malapad na pang ulam. Dito kasi sa lugar namin mga katusok, hindi yan binibili sa pamilihan. Pero kung ilalako mo yan sa mga bahay-bahay, mabebenta rin yan. Medyo mura nga lang. Eto talaga ang masarap na pang-ulam mga katusok. Medyo payat nga lang yung ganyang klase ng buktit, yung mahahaba yung mga tinik niya. Pero kukunin na natin yan dahil may kasamahan pa yan. Eto yung mataba. Yan. O diba? Medyo iba yung kulay ng balat niya, tapos yung mga tinik niya ay maiksi lang. Napakasarap na pang-adobo nito mga katusok, tapos medyo may tamis at anghang. Ay grabe, siguradong taob ang isang kalderong kanin dyan. Dito nga pala natin inilagay yan sa dala ni Ariel na container. Kaya lang hindi natin na-shoot kagad kasi lumobo na siya eh. Tapos ang hirap ng hawakan, kaya ayan, sinunggit ko na lang ng kutsilyo sa bibig para ma-shoot natin sa lagayan. Ayos na mga katusok, may sigurado na tayong pang-ulam na 2 malaking buktit. Eto naman, sigurado na rin na pang-benta, isang malaking pusit. Ayun, tusok. Uy, 2 pala silang magkasama. Hindi ko napansin, may kadate pala siya. 40. O diba, may presyo na. Pero estimated pa lang yan mga katusok. Ang kilo niyan dito sa amin ay 250, minsan 300. Pero itong alatan, ayun, tusok. Ayun, nakawala. Mabuti na lang hindi lumayo. Yung iba kasi kapag ka nakawala, sumasama na sa iba. Oh no! Oh, yung alatan lang ang pinag-uusapan natin ha. Oh, ito naman si Ariel. May tinusok na
Saging-saging o kung tawagin sa Marinduque ay manitis. Madalang na rin nga pala nating makasama si Katusok Ariel dahil sa may binabantayan din siya at inaalagaan na 2 estudyante. Pero ito, kanina ko pa binabantayan. Buti na lang, lumabas na mula sa lungga niya. Ayun, Tusok. Kanina pa kasi ako paikot-ikot dito sa mga batuhan kasi sinisilip ko yan, panay naman ng tago. Isa itong grouper o baraka mga katusok na nagkakahalaga ng nasa 20 pesos. Pero ito, hindi lang 20 pesos ito mga katusok. Ito yung tinatawag na balatang puti na madalas na nakikita sa ganitong buhanginan. Dito sa amin, nasa 200 plus ang kilo niyan mga katusok. Kaya yung mga ganitong size, siguro nagkakahalaga na ng mga 30 o 40 pesos. Pero yan ay sa presyo na buhay ang balatan mga katusok. At dito ay nakasilip na naman tayo ng pambenta mga katusok. Nagkakahalaga ng nasa 20 pesos ito. Ayun, Tusok. Medyo madalang-dalang nga lang ang isda dito sa lugar na ito kaya kailangan masipag kang sumilip. O ayan, isang grouper o sigapo ang natusok natin. Tapos dito sa may parteng buhanginan na medyo may bato, ayan o, isang talingan. Ayun, Tusok. Ganun pa rin yung size niya mga katusok. Nagkakahalaga pa rin yan ng nasa 20 pesos. Pero ito, mas malaki kaysa dun sa nauna. Ay, grabe oh. Siguro may kalahating kiluhin na yan mahigit mga katusok. Ibig sabihin, yung ganyang isang peraso, pwedeng bumenta ng nasa humigit kumulang 100 piso. Paldo. Laki. Hindi nga pala tayo nagmamadali sa pag-dive at sa paghanap ng mga target mga katusok dahil sa yung lahat ng mga kasama natin ay lahat ng huli nun pagsasama-samahin namin at share kami sa magiging benta. Kumbaga, isang team kami sa pantutusok ngayong gabi. Marami man o kakaunti yung aming mahuli, hati-hati kami ron maging sa magiging mga pang-ulam namin sa kinabukasan. O ito, nakatusok na naman tayo ng nakatago, kaya yan ay itiman. O diba, kapag ka laging nakatago, maitim yun. O, isda lang ulit ang tinutukoy ko ha. Yan kasing ganyang klase ng isda kapag kaaraw, napakalayas kaya siguro nasunog ang balat niya. O ito, pambenta ulit. Ayun, tusok. Talingan ulit ito mga katusok, kagaya ng isang natusok natin na nagkakahalaga ng mga 20 pesos. Eto, balatang gadol o hanginan. Okay ito mga katusok. Mga 20 to 30 pesos na yung ganyang klase. At dahil may ilang oras na rin kami na naglalangoy, magbe-break time muna tayo. May huling alimasag yung mga kasama natin, no? Tapos meron ding konting balatan. At eto ang huli natin. Ay. Unang dive. Hindi karamihan mga katusok pero may pangbenta na dyan tsaka pang ulam. Magme-merienda lang kami tapos magdadive ulit tayo pagkatapos magmerienda. Ito naman yung mga nahuli ni Ariel. Tapos dito sa timba, ang dami palang balatan ng mga kaki. Nahuli ng mga kasama natin. At pagkalipas na may kalahating oras, balik na ulit tayo sa paghanap ng mga biyaya sa ilalim ng dagat. At eto na nga mga katusok, may nagpatusok na agad na matang baka. Kaya lang, ayun, nakawala. Parang katulad lang ng unang dive natin kanina. Natusok natin pero nakawala din. Ang maganda niyan, mas mahal yung kapalit na natusok natin. O, diba? Yung nakawala baka mga 100 lang ang per kilo. Pero yung pumalit, nasa 250 ang per kilo. Amazing! Pero kapag kayong panahon ay nagtataglamig na at malapit na mag-December, nagti 300 plus ang kilo niyan dito mga katusok. Pero yung ganitong ubod, hindi yan nabibili sa pamilihan. Nabibili yan sa mga bahay-bahay o kaya doon naman sa mga may alagang lapu-lapo na ipinapakain, ipinapambahog doon sa mga alaga nila. Pero napakasarap din na ginataan yan mga katusok. Medyo maliit pa nga lang kaya palalakihin muna natin. Eto, pambenta na. Isang bukawin o kanuping. Ayun, tusok. Ayos yan mga katusok. Nasa 20 pesos na rin ang pwedeng maging benta yan. Eto pa isa. Ay, ubod pala ito mga katusok. Pero malaki dun sa ubod na nakita natin kanina. Tinusok ko na yan kasi maganda ng pangulam yan. Pero medyo pinahirapan ako niyan kaya kinat ko na lang yung video. Pero nahuli pa rin natin yan mga katusok. Baka nga lang maloba tayo kaya hindi na natin isinama sa video. Ito yung napakarami sa Marinduque. Doon sa pinamamanaan natin, Kalintigas. Pero dito, medyo madalang ang ganyan. Hindi na natin kukunin yan mga katusok kasi nag-iisa lang naman siya. Tapos lalaki pa baka makahanap pa ng kapartner yan. Eto na lang, para pambenta. Pero medyo mailap, tumago pa at umikot pa talaga doon sa kabila. Kaya nilibutan natin yan kasi pambenta yan. Kahit pa hindi sobrang lalaki kapag ka naipon natin, makakapambigas na kami yan. O ayan, sigapo na naman ito. Hindi pangit yan ha. Marami talagang mga sigapo dito sa lugar namin mga katusok. Tapos eto, isang pambenta na nakatago sa Lusayan. Ayun, tusok. Dito nga pala sa probinsya namin mga katusok ay napakarami at napakalawak ng mga bakawan. At napakarami din ng ganyang mga lusayan. Ang lawak din dito ng mga batuhan. Tapos eto, may nakalublob o nakatago sa buhanginan. Isang alimasag o kasag mga katusok. Pambenta na rin yan. Siguro nasa 200 grams na yan mga katusok. Nagkakahalaga na ng humigit kumulang nasa 30 pesos na yan.
O di ba, pangkalahating kilong bigas na, nakabaon lang sa buhanginan. Eto namang isa, nakadapa sa batuhan, kung tawagin namin ay palad. Sa ibang lugar, tinatawag na tampal palad. Pero alam nyo ba mga katusok, lagi kong tinutusok sa may part ng ulo yan. Pero hindi ko pa napupuruhan. Hindi pa ako nakahuli niyan na talagang na-headshot tapos ay nawala ng malay. Walang ganon, laging ganyan, buhay na buhay. Siguro ang liit ng part ng utak niya kaya hindi ko matamaan. O baka naman mali ako ng tinusok kaya hindi ko napuruhan. Ayan, isa na naman itong bukawin na nagkukunwaring lusay para hindi mapansin. Pero ayan, natusok pa rin. Sayang naman kasi kung palalampasin. Nasa 20 pesos na rin yan. Tapos dito, 2 sigapo ang nakita natin na magkasama. Inuna natin yung mas malaki. Siguro nagkakahalaga ng mga 30 to 40 pesos. Tapos nandito sa kabilang side yung kasama niya na medyo maliit-liit pero pambenta na rin. Nakatulad ng iba, magkakahalaga na yan ng nasa 20 pesos mga katusok. O diba? Ganyan ang hanap buhay dito sa ilalim ng dagat. Kailangan masipag ka at matyaga ka. Dahil ang mga biyaya dito, hindi laging nakatiwangwang sa harapan mo. Minsan, kailangan mong paghirapan, silipin at dukutin pa kung minsan. Eto, pang-ulam naman to mga katusok. Ayan o, hindi yan yung bawal ha. Minsan kasi napagkakamalan ng iba na yan yung bawal. Eto pa isa, pang-ulam na rin ito mga katusok. Yan naman ay kung tawagin dito sa lugar namin ay mangutkot. Hindi rin yan nabebenta sa pamilihan kaya madalas pang-ulam lang yan. Pero napakalaking bagay na may ganyang pang-ulam. Hindi ka nabibili pa. Tapos ito, pambenta na sana. Nakailag lang. Sayang naman yun. Isang emperor sana yun mga katusok o bukawin. Kaya lang, hindi natin nahuli. Eto, grabe. Pinakamalaki dun sa mga grouper. Ayun, tusok. Sigapo o baraka na natusok natin ngayong gabi. Siguro may 300 grams yan mga katusok. Medyo madalang pero nabiyayaan pa rin tayo ng malaki-laki na mga pambenta. Oh, ayan oh. Sureball na ang pambigas nito mga katusok. Yun. May pagkasulina na. Baraka. Pero syempre, hindi lang panggasolina ang biyayang nakuha natin. May pangbigas na, may pang-ulam pa. Yeah! Hello, jackpot. Prince Adventure! Mga katusok, para sa lahat ng mangingisda, saludo! Let's go! Bago pa mag-umaga, gising na sa dalampasigan. Bitbit ang pana, pangarap at dalangin sa makapangyarihan. Lamig ng tubig, hirap ng hangin. Ngunit tulad Thank you for watching mga katusok. Dun sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa video na to at sa susunod na upload natin, isa-shoutout po natin yan. Ingat po kayo palagi.